Department of Trade and Industry binubuo na ang listahan ng mga retailer na apektado ng price cap sa bigas. Kagawaran, muli ring iginiit na regular at well-milled rice lamang ang sakop ng naturang price cap. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng Balita Live. Audrey, kasunod nga ng pagpapatupad ng price cap para sa well-milled at regular rice, tiniyak ng pamahalaan na handa itong tumulong sa mga maapektuhang retailer. Sa laging handa public briefing, sinabi ng DTI na nasa proseso na ito ng pagbuo ng listahan ng mga affected retailer. Saka ito ibibigay sa DSWD na siyang naatasan para sa payout ng matatanggap na financial assistance. Ayon sa DTI, target na mabigyan ng 15,000 pesos ang bawat retailer na apektado ng pagpapatupad ng price cap. After verification, validation na legitimo sila at nagtitinda silang palugi o nalugi sila sa nakaraang araw. Target po natin bago matapos ang linggo, magsimula na ng distribution ng DSWD ng financial assistance. Sa Metro Manila pa lang, Audrey, inaasahan ng DTI na nasa 25,000 retailer na ang apektado. Ito pa lang yung mga rehistrado sa mga LGU. Pero pinakikilos na rin umano ng DTI ang kanilang Bureau of Small Business Division para roon sa mga maliliit na tindahan sa mga barangay na nagtitinda rin ng bigas. Paliwanag naman ng DTI, pansamantala lang ang pagpapatupad ng price cap. Ito po ay stopgap measure, temporary lang. As soon as mag-stabilize yung presyo ng bigas, ililift na natin yung price ceiling. So, palapit na rin po yung anihan. So, expect prices to really also go down. Audrey, binigyang diin pa ng DTI na regular at well-milled rice lang ang price cap na 41 pesos at 45 pesos at hindi kasama ang premium rice. Kaya babantayan din ng ahensya na hindi sasamantalahin ng ilang retailer ang pagtatakda ng price cap. Dahil posible raw kasing palabasin ng ilang retailer na premium ang kanilang paninda, gayong regular o well-milled lang ito. Ayoko sa mga mamimili, doon kayo sa suking tindahan nyo. Para masiguro kayo. Pero kasama po siguro natin ang DA rin sa pag-monitor niyan yung quality ng ng mga bigas na ibinebenta. Nakikipag-ugnayan rin po kami sa mga traders. Sa katotohanan, nasa Bulacan rin kami kahapon, yung mga kausap ng mga traders na sinisiguradong meron maayos na supply ng well-milled rice at regular milled rice. Audrey, sinimulan na rin ng DTI yung market linkages o yung pagkonekta sa mga retailer at mga trader para magkaroon sila ng koneksyon o access dito nga sa mga murang bigas. Audrey. Okay, Kenneth, gaano naman kahanda itong DSWD sa pagbibigay ng ayuda, 15,000 pesos sa mga retailers? Sa simpleng paliwanag, paano ba yung proseso ng pagpapaabot nito sa ating mga retailers? Yes, Audrey, kanina nga nagpahatid ng mensahe ang DSWD dito sa atin at sinabi na handa na nga raw sila dito sa pagbibigay ng financial assistance sa mga maapektuhang retailer. At dito nila kukunin yon sa kanilang Sustainable Livelihood Program kung saan meron itong 5.5 billion pesos na pondo sa ngayon. Sa ngayon, kaya naman, Audrey, sa ngayon ay hinihintay pa rin nila yung listahan na magmumula sa DTI. Audrey. Okay, halimbawa, Kenneth, ang isang retailer ay interesado at gusto niyang makakuha ng payout, na tulong o ayuda mula sa gobyerno. Ano ang kanyang gagawin? Saan siya pupunta? Audrey, ang DTI ang mag-determine yan kasi kailangan registered yung kanilang tindahan sa mga LGU. Kaya meron talagang pagtutulungan itong LGU at DTI. Kung halimbawa yun namang maliliit na tindahan lang na nagtitinda doon sa mga loob ng barangay, ay tinutugunan na rin yan ng DTI para matiyak na mabibigyan rin sila ng financial assistance. Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.